Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay January 10, 2026, araw ng Sabado. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Juan, chapter 3, verse 22 hanggang 30. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbautismo. Si Juan ay nagbabautismo rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Rabbi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dalawang bagay po ang magandang pagnilayan natin ngayon sa ating mabuting balita. Yung sinasabi ritong lahat ng kaloob ay nanggagaling sa ating Panginoon. At ang yung pangalawa ay dapat ang ating Panginoon ay maging dakila at tayo ay maging mababa. Kaya napakaganda na lahat ng kaloob ay marapat lamang na tayo ay magpasalamat, maging material, physical, spiritual man na kaloob ito, ay dapat tayo ay magpasalamat. Wag po natin iyong kalimutan kasi kadalasan ay kung kailan tayo nagkakaroon ng pagsubok ay doon tayo pupunta sa Panginoon. Pero madalas ay kapag nakakatanggap tayo ng mga maraming biyaya, minsan nakakalimutan natin yung magpasalamat. At dito sa pangalawa ay dapat maging dakila ang Panginoon. Kapag tayo ay maraming mga achievements sa buhay o kaya nagiging malaki ang ating posisyon sa ating company o kung saan mang mga grupo, minsan nakakalimutan natin na dapat hindi tayo yung pina-follow ng ating mga nasasakupan. Dapat ang Panginoon pa rin ang dapat nakikilala at nagiging popular o kaya dakila. Kaya ang dalawang bagay ang itinuturo sa atin ng mabuting balita sa araw na ito, ang pagiging na-acknowledge natin yung biyaya ng ating Panginoon at ang pangalawa ay pagiging mapagpakumbaba. Yun lamang po mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig. Sana mayroon kayo napulot sa aking ibinahagi at magkita-kita po tayo bukas ulit ng linggo.
Pagpalain po tayo na lagi ng Panginoon.